Volleyball po. Yes, we can do volleyball in proper time. For example, we can do volleyball at 6 in the morning until 10 a.m. or 9 a.m. Yes, very good. Next is, can you give some example? Sunbathing. Sunbathing, yes. As I said, on doing volleyball, we have time that we can do volleyball under the sun. And sunbathing is the same as it. Why? Because when we are too much exposed to sun without the protection that is called the sunblock and the lotion, we get the sunburn. Random activities with the presence of sunlight, humans can do a lot of activities such as laundry, harvesting, drying of crops, fishing, and drying of fishes, and recreational activities such like outing and picnics. So marami daw po tayong pwedeng gawin under the sun, mga bata. Mga halimbawa nito ay yung paglalaro lang sa labas. At kapag naman tayo ay kasama ng ating mga pamilya, pwede tayong mag-swimming, pwede tayong mag-camping, mountain climbing, pwede rin tayong maglaro ng mga sports like volleyball, pwede tayong mag-basketball, pwede tayong mag-baseball. Marami po tayong pwedeng gawin under the sun. The thing is, we need to prevent the harmful effect. And pinag-usapan natin, kanina lang na ang mga harmful effects nito is yung sunburn and redness of the eyes. So next is, ayan, wearing sunglasses. Do you think wearing sunglasses is important? Yes, ma'am. Why do you say so? Ma'am. Yes? To protect our eyes, ma'am. Yes, very good. To protect our eyes. Do you think eyeglasses is the proper glasses that we need to wear when we are outside? Eyeglasses, do you think it is a properly thing to wear under the sun? No, it's the sunglasses. Yes, very good. It is the sunglasses because magkaiba po ang eyeglasses sa sunglasses. Tandaan niyo po yan. Dahil ang mga sunglasses ay may tinatawag na UV light protection. Ito po yung humaharang sa sobrang liwanag ng araw para po magkaroon tayo ng mga redness sa eyes or yung mga pagpamumula ng mga mata. Next is, ayan, drought soil. Nakakita na ba kayo mga bata ng tuyong lupa? Opo. Saan kayo nakakakita ng mga ganito? Yes? po. Sa mga bukid? Yes. Yung drought soil, ito sinong nakakaalam sa inyo ng sa sobrang init ng panahon ay nagkakaroon ng drought soil? Yes? Yes, ito po ay tinatawag na El Nino na ating po nararanasan ngayon. Dahil sa sobrang init ng panahon, nagkakaroon ng pagtutuyo ng lupa. Do you think it is harmful or beneficial? Harmful. Why do you say so? Yes? Because of the farmers po. Yes, because yung mga hindi po tayo makakapagtanim ng mga halaman. And yung pinaka-important is yung mga farmers natin is hindi makakapagtanim ng palay. And palay is our main source of food kasi yung palay is yung nagiging bigas na atin pong kinakain sa araw-araw. Next is, okay, class, I prepare a group activity. So, I will divide you into 4 groups. And each group will have a leader. The leader will go in front of me and I will give some materials for you to use. Very good, class. Lahat ng ginawa niyo ay tama. At bigyan natin ng bawat isa ng very good clap. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, 1, 2, 3. Very good, very good. Okay, magtatanong ako dito at tatawag ako sa inyo para sagutin ang mga inihanda kong tanong. Number 1. Anna exposed too much heat of the sun. She did not apply any sunblock to
her skin, what will happen to her? Yes, Micah? Anna will get sunburn. Yes, very good. Anna will get a sunburn. Next question. Every morning, my grandmother likes to expose herself in the sunlight for at least 30 minutes. She did it at 6 in the morning. What vitamins she can get out of it? Yes, Noemi? She can get vitamins D to make her bones strong. Very good. Because, do you think, class, do you think it is healthy or it is beneficial or it was harmful? Beneficial po ito. Why? Because vitamin D is healthy, lalo na sa mga may edad because ito po yung nakakapagpatatag ng mga buto nila. And remember, may proper time po tayong dapat sundin sa pagbibilan sa araw. Next question is, I put one plant in my bedroom. I did not expose it to sunlight for a couple of days. What happened to the plant? Yes? Without sunlight, the plant will die. Yes, very good. The plant will die because the most important thing na dapat mabuhay ang plant is kailangan niya ng sunlight. My father is a farmer. Every day he goes to the farm to take care of the plants. Even it was too hot. He is working. He does not wear anything to protect his head or skin. What will happen to father? Yes? He suffers heat stroke and headache. Yes, very good. Tandaan niyo po mga bata, na kapag expose po tayo sa sunlight, hindi lamang tayo magkakaroon ng sunburn or hindi lang tayo magkakaroon ng redness of the eyes. But, yung pinakamalalang mararanasan natin is yung heat stroke. Next po is, yan. May hinihanda po ako dito mga answer sheet, mga bata. Ngayon, bibigyan ko lamang kayo ng 20 minutes pagkabigay ko sa inyo at sasagutan ito. Micah, pwede mo bang kunin at ipamigay sa iyong mga klase? Okay, class, are you done with the paperworks? Yes, ma'am. The perfect score is 5. Who got the 5 scores? Ma'am. Very good. Number 4. Ma'am. Yes, I think you truly understand our lesson for today since most of you got the high score. The sun's important to human life and civilization. Here are some reasons. Number 1 is energy source. The sun is the primary source of energy for the Earth. Its nuclear fusion powers the entire ecosystem, providing the light and heat that sustains life on our planet. Second reason is photosynthesis. The sun's energy drives the process of photosynthesis, which is the foundation of the food chain. Plants use the sun's energy to convert carbon dioxide and water into glucose, providing food for themselves and other organisms. Another reason is vitamin D production. What is vitamin D production? Exposure to the sun's ultraviolet rays hinders the production of vitamin D in the human body, which is essential for bone health, immune function, and overall well-being. Number 4 reason is the sun's daily cycle of light and dark helps regulate our internal biological clocks known as the circadian rhythms. These rhythms govern our sleep-wake cycles, hormone production, and other psychological processes. So ano po ito? The sun's daily cycle of light and darkness. So meron po tayong 12 p.m. to 12 p.m. Then meron tayong 12 p.m. to 11:59 p.m. So yung body daw po natin is sa umaga is nagigising siya. Then sa gabi is automatic nakakatulog siya. Naiintindihan ba mga bata? Mahusay. Ito ang ating palimang halimbawa. Climate and weather.
The sun's heat and radiation drive global weather patterns, ocean currents, and climate systems, which are crucial for agriculture, transportation, and human habitation. Para saan po ito? Climate and weather. Kaya po sa ating isang buong taon, nagkakaroon ng rainy season, then nagkakaroon ng dry season. Dry season is yun po yung init ng araw. Why? Para po maging balance. Kasi kapag the whole year is umuulan, maraming structures ang masisira. That's why binabalance ng sun and ng ating rainy season. Another reason is renewable energy. Ano po ito? The sun's abundant and renewable energy can be harnessed through technologies like solar panels, providing a sustainable source of electricity and reducing our reliance on fossil fuels. O, para saan po ito? Nakakita na ba kayo ng mga solar panel, mga bata? Mahusay. Ang ating mga solar panel ay pwede na rin sa mga ilaw, sa mga electric fan, sa mga marami na din tayong mga solar lights na kayang mag-provide ng isang buong bahay. Opo, na gamit ang solar lights ay napapagana ang iba't ibang appliances. Ito po ay magandang halimbawa ng kapakinabangan ng sunlight. Ang last example natin ay ang psychological and emotional benefits. Para sa naman po ito? Exposure to sunlight has been shown to improve method, reduce symptoms of depression, and enhance overall well-being as it can be increase the production of serolobin and endorphin. So, para saan ito? Kanina sa ating mga pag-aaral ay napag-aralan natin na ang paglabas kasama ang pamilya sa init ng araw ay isang magandang banding. At sa pamamagitan nito ay nahihil yung depression, stress na maaaring nararanasan ng ibang mga tao. Sa inyong mga bata, napakagandang halimbawa ng paglabas ng bahay kasama ang inyong pamilya para mabawasan ninyong mga stress na maghapon, buong week na kayo nasa school, yes. Kaya, isang magandang hobby na kasama ang pamilya na lumabas under the sun at maglaro. What was our lesson all about? Yes, Glenalyn? About describe the effects of the sun. Yes, about the effects of the sun. The next question is, what are beneficial effects of the sun? Ma'am, Yes? plants need sunlight to grow properly. Very good. What else? Ma'am, Yes? sun gives off vitamin D. Yes, vitamin D for the bones. Another else? With sunlight, human can do a lot of activities. Very good. We can do what we can do under the sun. Human activities like volleyball, swimming, jogging, camping, mountain climbing. Meron pa ba? Yes? Animals need sunlight to keep their bodies warm. Yes, very good. Meron pa ba, class? Okay. What are the harmful effects of the sun? Yes, Glenalyn? Too much exposure of sunlight can cause sunburn, ma'am. Yes, very good. What else? Yes? Damage our eyes. Yes, very good. And anong mangyayari sa eyes kapag na-damage? Redness, ma'am. Yes, mamumula po siya. What else? Bea? Without sunlight, plants will die as well as the animals. Very good. Meron pa ba? Wala na. So, bakit po natin kailangan malaman at bakit importanteng malaman natin kung beneficial ba or harmful ang sunlight sa mga tao? It is because para makaiwas tayo sa mga harmful at para malaman natin yung mga beneficial. Ano po yung mga beneficial na to? Katulad ng mga pinaliwanag natin kanina, ang pagbibilad sa araw ay nakakatulong para magkaroon ng matitigas na buto ng mga vitamin D. At yung mga plants na kailangan ng sunlight para makapag-produce ng mga fruits, vegetable, and yung mga human activities na kaya nating gawin under the sun. Score. So, for our assignment, please copy this. You only have to advance reading about what? It is about the practice safety precautions on the effects of the sun.
Okay, class. I hope you enjoy and learn a lot about the topic for today. See you. Take care. And God bless.